Amen. Good morning po at tayo po ay manalangin muna. Amen. Maraming salamat Panginoon sa gabi at sa umaga na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, you said, O Lord God, there are 12 hours in a day. And while there is still light, work and walk in the light. Yes, Lord. We truly understood these words, O Lord God. For as long as your word is the light to our path and a lamp to our feet, O Lord God, we will work. We will walk also in the light of your words. Thank you, Father, that your words are spirits and they are life. They are giving us life as we discover them. As we discover your words, O Lord God, a- all your promises are coming to pass in our lives, O Father, as the promises said, written in our Bible. Then we thank you, Lord God. We would like to continue to discover more of the power of your words and to understand more so we can apply them and that we experience the promise of life and life in abundance. Truly, Lord God, there is no true abundance but you and in you alone. Give us a wise and understanding heart to understand your words. Give us, O Lord God, a revelational knowledge today. That, Lord, we do not only listen, but we also understand. For these words that we are reading from the scripture are spiritually discerned. Then, Lord God, give us your Holy Spirit to give us wise and understanding heart, that as we read the scripture, we would understand exactly what you want us to understand and apply them in our lives. For it is written, as Jesus have said, that the secrets of the kingdom is not given to everyone, but only to those who truthfully seek him. And the Lord God, it is given to us that we may continually seek you, understand what you are saying, apply your words in our lives, and teach others to do the same. Father, thank you, Lord God. May your presence be upon us tonight and today, that Lord God, whatever situation of these people who are with me today, that you would, Lord God, lift them up by your presence, O Lord God, that you would, Lord God, give the answers to their prayers, O Father, as you promise, O Lord God. You promise that when we meditate on your words, O Father. You said, O Lord God, that you would take the book of remembrance and write our names in that book of remembrance, O Lord God, as an obedient child to the Father, as we desire more to obey and do your commandments that we may live in your holiness. Lord God, don't forget, O Lord God, to write our names in the book of remembrance and in the book of life. That, Lord God, we will be with you in the time that Jesus will come back. He may find us truly working up to this moment. Thank you, Lord. We bless you and we lift your name on high in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Uli ng Panginoon, maraming maraming salamat sa bawat isa. At babalik po tayo sa ating katuruan. Is there any question in the previous? Meron po bang question sa previous? Alam niyo po, malapit na po tayo matatapos kasi chapter 8 na tayo ngayon. Yay! Hallelujah! Wala bang tanong sa previous? Syempre, wala kayong tanong dahil hindi naman kayo nag-aral eh. Hindi kayo nag-review. O, di ba? Nagtatanong pa ako. Ako na lang magtatanong pagdating ng pagtanungan portion. Amen. Glory to Yun God. ang proposal. Yes. Ano ba? Nag-review naman po, Ay, pero nag-review pa? naunawaan naman po yung explanation niyo, kaya walang Wow. tanong. Amen. Amen. So, no need to, no need to, what do you call this? Expound it or talk about it kasi naunawaan niyo naman. But napaka-simple naman po yun, 'di ba? Ang pinag-uusapan dun ay relationship, which is, gustong-gusto natin yung topic na yun about relationship, 'no? At, marami ba tayong in-expect ko na marami kayong mga tanong doon. Kasi relationship nga, eh. Eh, mali pala ako. Hmm.
In-expect ko marami kayong tanong kasi about relationship. Ano ba yun? Hindi pala. Akala ko yun ang best topic. Hindi pala. So, ano naman po, naipaliwanag naman po pastor, pero kanina po na-review ko siya na Mm. na-realize ko lang po pastora na sa Mm. pag-aasawa talaga hindi dapat pong madali. Correct. Kasi Correct. yun po sa mga sinabi ninyo, ang dami hindi pwede. And then yung magkaanak, Mm. yung pinintin nyo, di ba? Yung may nag-asawa, tapos yung lalaki pumunta sa Canada, din yung babae, ganun. So Mm. sa pakikinig ko, sabi ko, hindi talaga basta-basta mag-aasawa, kailangan sigurado. Hindi sigurado. Kailangan talaga galing sa Lord yung magiging asawa mo. Mm. Hihingin mo talaga sa Panginoon yung magiging asawa mo. Kasi para po sa akin, pag si Lord ang magbigay talagang, di mo masabing perfect, pero okay lang talaga kung meron mang away para lang kayo nag-uusap, hindi kayo nagsisigawan. Amen. Amen. Totoo yan. No? Kasi nakikita natin sa mag-asawa, sa kapitbahay mo na lang, huwag ka nang lumayo. Ay, Yes. kikita mo, hindi magandang pagsasama, away, ang breakfast away, lunch, tampuhan, ang dinner, kanya-kanya tayo, gano'n hindi maganda, 'no? Hindi talaga maganda sa totoo lang. I would never want that also. My parents nung 63 na si mama tapos si papa ay, 63, 68. 68 si papa. Nandun sila sa may babuyan namin, may backyard racing kami ng hog at, napagawi din lang ako kasi malakas yung kanilang sagutan. For the first time in my life na narinig ko ng malakas talagang sagutan nila. So, pumunta ako sa may kitchen, pinanood ko sila. Gusto ko malaman ano yung sagutan nila. Yung pala sabi ng father ko sa mother ko, "Hindi talaga tayo compatible." Sabi naman ng mother ko, "Ngayon ka pa? Matanda na tayo." Kung kailan tumanda saka hindi compatible. Oh, 'di ba? Sabi ko na gano'n pala talaga, 'no? Pero sa totoo lang po pinaglaban ng nanay ko ang tatay ko sa kaniyang mga magulang. Kaya po kami, tinalikuran ng lolo namin na mayaman sapagkat hindi po niya gusto yung tatay ko, ayan. Gwapo lang yung tatay ko, pero yung mother ko po ang mayaman dahil may lupain, malaking lupain ang si lolo, 'no, may-ari ng isang buong town. So, hindi po matanggap ni lolo dahil ang tatay ko ay security guard lamang at, may lupain naman siya. Sabi ko nga, "Wag niyo apihin ang tatay ko, may lupa din 'yan." Sabi niya, "Nasaan ang lupa ng tatay mo?" Sabi ko, "Si papa ang lupa niya nasa kuko niya." Hmm. Ay, praise God. Buti na lang compatible kayo ni Bishop. Oo, pinipigilan ko sabihin, "Ay daddy hindi pala tayo compatible." Hindi naman, loves ko yan talaga si Bishop. Kapag, nangungulit siya, naku-cute-an ako sa kanya. Sinasabi ko, "Lord, mahal ko talaga siya kaya endure, endure." Praise God, amen. Hallelujah. Ayan, na alam mo yes, Bebs. Shalom po, good morning po sa lahat. So ako rin po Pastora Tess na napagnilay-nilayan ko po na sa pag-aasawa po talaga 'no, kailangan talagang pag-isipan. Hindi lang yung sitwasyon ng mapapangasawa mo, kundi yung ano rin po ba ang klase ng kanilang pamilya. Mai-share ko lang po 'no Pastora kasi nai-share ko rin po 'to sa pinsan ko dahil nagpe-fellowship po kami 'pag nandito po siya sa bahay. So sabi ko, yung ancestors natin talaga 'pag talagang kasi 'di ba marami po kaming hindi alam, ako po sa salita po ng Panginoon, yung mga curse po ba talaga pastora, na talagang magpasalin-salin sa next generation.
At ano ko po, nag-flash out po sa akin kasi narinig ko nung bata pa ako nung sa side nga daw po ng father ko, kumakain daw po ng tao. Mhm. Nung times po ng pastora, yung ilang ano po yun, lolo ng lolo ko, parang ganun po. Kasi mga guerrilla po sila. Naikwento lang po sa akin po ng tita ko. So, ayun po, kasi syempre kahit na fifth or hindi ko po masabi kung nasa fourth generation po ako, dineclare ko na po yun talaga na sa mga susunod ko pong generation na wala pong po, kumbaga po, wala pong mamana, no po. At tapos yun sa side naman po ng mother ko po, may history naman po sila ng nasiraan daw po ng bait at mayroon din kasi sa province po ng mama ko sa Bacolod, ang mga daw po na malapit sa bahay po nila is mga aswang daw po. Kaya napaisip po ako wala ba kami lahing aswang? Pero sabi ko, no Lord, I reject it, I reject it. So kaya po talagang lagi ko nga pong ipinagpe-pray na yung po, yung mga ano po ba 'to, yung broken covenants po ng mga ancestors ko po. So ayun po, pinag-pray ko po 'yun sa Panginoon para yung mga anak ko po at the same time yung mga susunod ko pang mga salinlahi ay magkaroon po talaga ng pagkakilala at magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. So, Mm. napakahalaga po talaga maraming salamat po sa mga niyo, sa mga teaching niyo po at nag-relate din po talaga dito ngayon sa ating pinag-aaralan. Amen. Mm. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Oo, kailangan talaga natin hingin kung sino yung mapapangasawa natin sapagkat si Lord ang bago pa man tayo naging tao sa mundo, ay si Lord na po ang nagde-decide kung sino po dapat ang mapapangasawa natin, no? Yun nga lang, gusto lagi nating nauna kay Lord, no? Gusto natin na sumunod si Lord sa atin. Yun ang problema natin. Ay, kasi Lord, ma-born again naman siya. Akong gagawa ng paraan. Oh, magaling ka pa kay Lord. Hindi ba? Kaya hindi po ganun. Pwede, mabuborn again din yan. Ay, hindi emosyon ang nauuna. Ang dapat ang nauuna, yung kalooban ng Panginoon. Ayan, may tanong dito. Ask ko lang po, yung kakilala ko, sabi ni Nanay Raquel, na Christian, din nakipagrelasyon ng hindi kasal. Ay, hindi po yun Christian. No? Kapag pasaway, hindi Christian. Kunwari lang yung pagiging Christian yan. Nagkaanak tapos nagkahiwalay, yung babae po nag-asawa ulit at nagpakasal, yun po bang naging anak nila, sige sa unang asawa, sa unang kasama, ay nalinis na? Paano po nalinis yon? Paano nalilinis? Ang tanong ko dito, yung siyempre fornication na yung unang nangyari kung pareho silang single na nagsama. Nag-live-in sila, di ba? So, fornication na kaagad yon kung parehong single. Pero kung yung isa ay may sabit, yung ibig sabihin nun ay sexual immorality, adultery. Okay, sa pangalawang asawa, nag-asawa siya, ang babae. Ang tanong ko, ang napangasawa niya, born again, nakakilala sa Panginoon? Nanay Raquel, sagutin mo ako. Ano ba yung napangasawa niya? Kasi para maliwanagan tayo. O sige, ako na lang sasagot, Nanay Raquel. Okay? Yung kung hindi nakakilala sa Panginoon at lumakad sa kalooban ng Diyos, yung sumunod sa kautusan, ay hindi po nalilinis yung mga bata. Na-remain unclean. Kaya sila hindi nagkaroon ng anak, hindi sila binigyan ng Lord, sapagkat ang mga anak ay regalo ng Panginoon. Okay, so hindi po sila nagkaanak. So, kung yun naman ay Christian, kung Christian nakakilala sa Panginoon ang kanyang napangasawa, tunay na sumunod sa kautusan ng Diyos, dapat sila po ang uri diyan. Dapat tinanggap niya yung mga bata
at nagkaroon na sila ng anak. Yun ang sagot ko diyan. Pero kung hindi sila nagkaroon ng anak, there's a big problem. Sinara ng Lord ang kanyang womb. Bakit? Maraming dahilan. Si Mildred, buti na lang po nakalaya na ako. Mahirap po talaga may asawa. Salamat din po sa Panginoon. Nakilala ko ang Diyos at salamat sa inyong pagtuturo. Amen, amen, amen. Para bang bandage ang pag-asawa. Amen, hallelujah. Kapag hindi tayo sumunod sa Panginoon, bandage talaga ang mapupuntahan natin. Ayan, kailangan makalaya lahat. Hindi po pa po siya Christian nung nakipagrelasyon siya. Ngayon po ay Christian na siya at ganun din po naging asawa niya ngayon. O, bakit sila hindi binayaan ng anak? Hindi ba totoo ang kanilang pagiging Kristiyano? Hindi rin niya kinonfess yung kanyang ginawa nung una. Tayo kapag may mali tayong ginawa nung una, no? Pagkatapos nagbunga ito, tapos nag-asawa tayo sa iba, akala natin kino-correct natin ang sarili. Tama naman 'yun, mag-asawa ka, pero hindi mo kinonfess sa Panginoon, hindi rin. Nanatili pa rin yung kasalanan na 'yon. Opo, tinanggap ng asawa niya ang mga anak niya. Di po siya nagkaanak kasi may edad na po, mahigit 40. Kahit na. Ay, sinong mahigit 40? Ang babae? Ay, ngayon po ay accepted po yung 40. Basta't hindi po siya menopause. Nabubuntis pa rin. Basta't hindi menopause. Okay. Yung hindi pa kailangan po talagang lumakad sa kalooban ng Panginoon para ma-sanctify po yung mga bata. Amen, hallelujah, praise God. Bakit ba tinatanong niyo yung mga kapitbahay at kakilala niyo? Ba't hindi niyo tinatanong yung mga marriage niyo, ha? Bakit sila lagi? Kayo, ha? Nakakahalata na ako, eh. Parang marami akong kakilalang gano'n. Okay. Doña Mora. Ay, naalala ko lang po kasi nag-usap kaming tatlo dito. Ang anak ko kasing lalaki, may 2 silang anak. Ngayon, kinausap Patayin ko na ni to? Ricky po, Anong kapatay? kailangan Huwag niyo niyong patayin. dahil Delikado. kailangan niyo magpakasal dahil may anak na kayo. Oo. Sagot niya sa akin, "Mama, nagsasama kami, meron naman nagsasama na hindi kasal, masaya. Tapos paano naman kung ikakasal nga marami namang naghihiwalay." Yun ang sabi niya sa akin. Ngayon nag-offer si Ricky, nag-usap sila lalaki sa lalaki. O sige, sasagutin na namin yung para magpakasal kayo ni Ina. Ang sabi niya, hindi masaya naman daw sila kasi ang nakikita niya, marami daw na kinakasal, naghihiwalay naman. Tapos sila naman daw, kahit hindi kasal, maayos naman. So ako naman, nag-offer ako sa kanya na kung magpakasal na kayo, kami na dito bibili ng wedding ring, kahit simple na kasal lang, kami na ang sasagot. So ayaw niya. Ngayon naalala ko nung habang nagdi-discuss Yes. about sa marriage, so illegitimate yung aking mga apo, 2. Yes. Wala silang assurance na na dahil ang parents nila hindi kasal. Kaya Yes. nga sabi ko nga kay Ricky, ipaliwanag mo pag-uwi natin kasi magtatanong yung mga apo mo, bakit hindi kasal yung magulang ko. Wala silang assurance na lalaki silang hindi, even though na complete sila, nagsasama silang 4, walang assurance yung mga bata dahil hindi kasal yung parents. Opo. Yun. Hindi lang yun. Gagayahin siya ng mga anak niya. Hindi rin magpapakasal ang mga anak niya. Or let's say, either 100% or 50%. Ang ibig sabihin niyan, kung 50%, isa sa anak niya, gagayahin siya. At masasaktan siya. Kasi
Kung sila naging masaya at buo dahil sa inyo, baka you can never be assured kung magiging masaya din ba ang buhay ng anak niya. Hindi natin alam kung si Lucas or si Mavis, we don't know. But sure, it will happen. I believe as well na responsible din ng mga magulang. Yeah, responsible diyan. Kaya nga yung ang sagot niya sa inyo na ayaw niya, hindi, nakita naman niya yung bakit siya titingin sa iba, nakita naman niya ang mga magulang ay maganda at, ang kinalalagyan, maganda ang ayos ng pamilya, nakasal. Bakit siya titingin sa iba, 'di ba? So, ang mali ang kanyang role modeling. Bakit ang iba ang model niya kung kayo naman ay nagkasama, buo ang pamilya niyo? That is wrong. May mga pamilya, sila yon, pero ang pamilya natin buo. Kaya Kasi, yun ang niluhod ko sa Panginoon, Apostle, eh. yes Na po. kasi itong anak ko, kasi kami, umalis kasi ako sa bahay. Nag-abroad ako, anong age siya? Grade school. So, wala ako doon sa kanya. So, siguro dahil nga that time siguro nung nag-teenager siya, kasi malayo siya sa 4 eh. Nilayo niya yung sarili niya doon sa 4. Yung 4 close, tapos siya parang 'pag nandiyan ako, lagi siya sa akin. Sumasama kung saan ako pumupunta, doon gusto niya akong yung nasa akin siya, yung gano'n. Pero sa 4, ano siya, aloof siya doon sa 4 kasi sabi nga niya doon sa 4 nung teenager time niya noon na weird daw yung 4 niyang kapatid. So siya Kasama po ako doon. kasi sila very close yung 4, tapos siya nung teenager time, parang nandun siya sa labas, lagi siya sa labas, hindi siya homebody. Ngayon na lang siya naging homebody nung nagkaanak nga siya. Hindi na naglalabas ng bahay. So, nakikita ko maasikaso siya sa mga anak. Maasikaso pa nga siya sa asawa, eh. Siya yung naglalaba, siya yung namamalansya, parang gano'n ba, Apostle. Yung nagtataka ako sa kanya, bakit ayaw niya pang magpakasal? Yun po ay, meron po siyang reservation sa sarili niya na siya lang po ang makasagot, 'no? Ano man yung reservation niya sa sarili niya, bakit ayaw niyang mag-commit. There's something that, ayaw niyang itali ang sarili niya, 'no, for that responsibility. Pero yung 'pag lumaki na kasi ang mga bata at, nagkaedad na tayo, this I've seen repeatedly, na 'pag nakikita iba po kapag ang anak mo na, sarili niyang anak, makikita niya na doing the same relationship at nasasaktan. Grabe po ang sakit nun, 'no? Kaya lang sinasabi ko, laging nahuhuli ang pagsisisi. So, continue to encourage lang or pray to the Lord, kneel before the Lord kasi talagang illegitimate po ang inyong apo. But, your apo, you can actually pray for your, apos na, tawag dito, that they will be sanctified. Kasi sinabihan mo naman ng mga anak mo pero ayaw. So, ang gagawin mo diyan ay yung relationship mo sa Panginoon, lalo mong pagbubutihan at you claim the apo. Iki-claim niyo po as yours. Now, you speak to God and iki-claim mo na, Lord, yung anak ko ayaw pero kini-claim ko na itong apo ay mga apo, anak ko. Saang principle yan? Alam mo si Abraham ay naulila si Lot. Diba? Naulila si Lot. Hindi natin alam kung anong namatay yung magulang ni Lot. So, ang ginawa ni Abraham, instead na iiwan niya sa grandfather niya o sa father niya, kinlaim niya si Lot. No? Kinuha niya si Lot as a member ng family. Kaya nga si Lot, pinagpala. Kasi kinlaim siya ni Abraham eh. Tinuro ni Abraham yung alam niya. Tingnan mo si Lot,
kahit na iba yung gusto niya ng yung progressive, no? Progressive life. Gusto niyang ah, economically well-off siya. Pero tingnan mo, sinave siya ng angel. Sinave siya ng Lord. Bakit? Because of the covenant ni Abraham. Sakop siya. So, I advise na based on this principle, you claim your grandchildren as yours. No, kayong dalawa ni Don Enrique, mag-pray kayo and then sabihin niyo, we claim these 2 children. Kung ayaw ng mga anak mo, ayaw ng anak mo mag-asawa, then claim them as your children. No, just like the lot. Sasabihin mo rin yan sa anak mo, kung ayaw mo mag-asawa, i-claim ko yung anak mo na akin. So, ganon. Pero yung, does it mean na ma-excuse na yung anak mo sa kanyang kasalanan? No. No. You are just doing the deliverance thing. Ginagawa mo lang yung deliverance. Kina-cut off mo yung kasalanan nung mag-flow yung cursed sa kasalanan ng magulang. So, i-claim mo as yours. Yun ang gagawin mo. No? You have to pray to God and ask it. Mag-intervene ka. Amen. Hallelujah. In all things, Thank you. may solusyon naman si Lord eh. Yes po. Sa lahat ng bagay, may solusyon ang Panginoon. Kung tayo nga, kinlaim ni Lord na hindi naman tayo pinili, pero in-engraft tayo, di ba? Kinabit tayo sa puno ng special vine. So we can. But we have to ask God to do that for us. No, ayan. Praise God. Alam po, ang deliverance kasi is very wide and it can help a lot in our relationships, sa family, sa church, sa ministry. It can help a lot, but it is not fully understood. No, not fully understood. At karamihan sa mga churches ay rejecting the deliverance. And kung saan ito yung, for me, it is, kumbaga, anong tawag doon? Yung health check ng church. Health check siya ng church. Dito mo mami-measure kung healthy ba ang church o hindi sa kanyang relationship. Kasi marami nagpe-pretend okay lang sila pero hindi sila okay. Marami na nagsasabi they have relationship with God pero actually they have nothing. So maganda po ang deliverance. But it's not the usual deliverance na nakukuha ninyo. Deliverance is a gift of the Holy Spirit. A gift. Okay po. So marami pong dapat nating alamin. Pero mas maganda po yung magbulay-bulayan natin ang teaching sa ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Huwag na tayong tumingin sa buhay ng iba. Sa iyong buhay. Is there anything na kailangan i-fix ng Lord? Ayusin. No? Kasi ang Lord is available. Darating po ang time na tapos na po itong intervention ng Lord. Judgment na. Yun po ang mahirap. Pag dumating sa judgment at sabihin na, Teka Lord, may tanong ako. Ay, wala na. Game over na. No? Kaya yan. So, anything na mag-live-in, Christian, non-Christian, at involved sa live-in, hindi po Christian ang mga yon. No? Hindi po sila Christian. Praise God. Marcia, shalom po, Pastora. Question. Sabi ko na nga ba, maraming question eh. Na sa single mom po ako, okay? The 2 boys and yung tatay po kasi ay firstborn ko ay niyaya akong magpakasal. But that time po kasi I don't believe po sa kasal. Dahil po sa parents ko. Claim as son naman po ng yung anak ko as anak ng tatay niya. Still illegitimate. Oo. Yes. Illegitimate pa rin. 'No? Illegitimate in a sense na, 'di ba, 'yung 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 'yung
Anong tawag dito, inadapt ba? Inadapt ba siya ng second husband? Oo, illegitimate siya. Kailangan para mawala yung illegitimacy, kailangan siyang i-adopt. Yung apelyido niya, magiging kaapelyido ng husband mo. Kailangan gano'n, no? Ayan. At, may solusyon naman ang mga yan. Kaya nga ibinukas ito ni Paul para pag-usapan, para ituwid. May pagtutuwid yan. Single mom ka pa rin. So yung second, yung parehong sons mo ngayon ang illegitimate. Okay. So parehong sons ang illegitimate. Ngayon na nakakilala ka na, Marcia, nung time na ginawa mo yun, hindi mo pa kilala ang Lord. So, konti lang ang parusa mo. Konti lang. Oh, thank you, Lord. May parusa pa rin. Praise God. Yun nga lang, konti lang kasi hindi mo nga kilala. But now na nakilala mo siya, you need to confess it to the Lord. Ihingin mo ng tawad ang iyong ginawa. Hingin mo ng tawad bakit hindi ka nakasal even the first or second time. Pagkatapos, ask the Lord na ituro mo ang Word of God sa mga anak mo habang sila ay mga bata pa, hanggang kaya mo pa silang impluwensyahan, ituro mo. Kapag itinuro mo ang Word of God at itinuwid mo ang iyong buhay mo based on following the commandments of God, kahit na single mom ka, maitutuwid mo ang anak mo, malilinis sila. That's the only way. No? That's the only way. Hindi ibig sabihin na single mom ka, wala nang cleansing, wala nang way. No, that's not true. God always have a way out. Yun ang 1 Corinthians 10:13. God will make a way out for you so you can stand under whatever temptations. Ayan, praise the Lord. Amen. O, wag din naman nang gawin ang words ko na, pwede naman pala, may solusyon naman pala. O, sige, mag-try nga ako. Ay, mali yan, ha? Mali yan. Hindi po pwede. Para sa nung sinabi ko na, yung mga may utang, wag mag-tithes muna kasi hindi rin tanggapin ng Lord ang inyong mga dahil violation din ang ginawa nyo. So, ang ginawa, hindi pa pala. So, hindi rin ako magta-tithes at nirenew pa yung kanilang utang para makalusot sa tithes. Very bad. No? Very bad. Alam ng Lord ang ating intensyon. Maraming gumawa niyan at talagang sinako ko. Don't use my words as your excuse. No? Binibigyan ka ng grace ng Lord. Parang yung grace ni Jesus, inabuse natin. Ginawa nating excuse not to follow. Ay, pasaway talaga tayong lahat. Amen, hallelujah, praise God. Salamat sa Panginoon at meron pa rin siyang pagsama sa atin, pinapaalalahanan niya tayo. Hallelujah. May tanong pa? Maganda kasi talaga naman Meron yung pa ho. Yes po, Sister Melda. Sa amin ho kasing church, halos lahat halos siguro 1, 2 o 3 lang yung tunay na mag-asawa na kinasal. Pero the rest, may mga naging asawa, tapos gano'n, yung lalaki may naging asawa, nagsasama. Kaso talagang iilan lang church. Sinasabihan ko rin si pastor, tsaka yung tinuro niya sa Romans and Corinthians, tinuturo ko rin So, sinasabi ko rin kay pastor, kaya lang, ang mahirap po talaga. Napakahirap kasi gano'n na. Kaya kahit tuyo sa harap na dating ina-attend-nan ko, gano'n din ang sitwasyon. Pero do'n ningas kugon nga ako do'n Kaya naman nilagay ako ni pastor do'n sa kabila naman. Kasi inano naman ako do'n sa kabila meron silang hindi nagustuhan sa akin. So, kasi nakikialam na ako. Kasi gusto ko naman magkaroon din ng pagbabago. Sabi nila, eto na yung doktrina namin Gano'n. Sabi ko, "O sige." So, nung gumawa ako ng mga arrangement ng anniversary, parang naano ko, sabi, inano na, "Bakit gano'n ang ginawa? Bakit gano'n?" Sabi ko, "Sorry."
Hindi ko alam na ganyan yung mga ano. So, sabi ni pastor, magtatayo tayo sa kabila, dun ko kayo ilalagay. So, Mm. praise God ho. May mga member ho, pero yun nga, karamihan sakit Karamihan nung gano'n nung sitwasyon. Tapos madalas sa mga nag-aawayan, so minsan binibisita ko. Meron namang na-stumble na bago, binisita ko nung nakaraan, nalaman ko yung diferensya. So, ayun, pinaliwanag ko rin ho. Anyway, nandun ako nung Sunday. Pero siya ho, ayun, may asawa rin na pinanggalingan din ng asawa, tapos may mga asawa na rin yung mga asawa. So, ganun na yung mga case nila. Mm. Masyado pong masalimuot, no? At masyado pong Probinsya ah, ho kasi. deeply rooted sa wrong thinking. Kasi iniisip na kapag matagal na tayo, 10 years na tayo naghiwalay, pwede nang mag-asawa. Wala pong sinasabi ang batas natin sa ganyan. At pati ang batas ng Diyos lalo nang walang sinasabing ganyan. Actually, ang marriage is till death do us part. Yun Mm. po ang marriage, no? So hindi po pwedeng i-assume katulad ng sinabi ko na kapag mahirap po dito sa Pilipinas kasi we widely practice immorality, fornication, adultery in an open manner, no? So, maganda kung mag-start ka sa isang branch ng church mo, kapatid Melda, ay i-impose mo na, no? I-impose mo na ang righteousness. Sasabihin mo na talaga sila from the start, this is the righteousness of God, ito yung gagawin natin. Kasi kung hindi, iharap mo sa kanila ang katotohanan, tingnan mo ang buhay mo, hindi ka nagbi-breakthrough. Paulit-ulit ka in a cycle. Para ka lang Ferris wheel. Minsan nasa taas, minsan sa ibabaw. Paulit-ulit in the same way. So, i-impose mo na yon para sumunod na. Katulad ng mga ministries natin, no? Sabi ko nga na sa life change, kung hindi ko sasabihin sa kanila, laging merong excuses. Kasi pinagbigyan mo si ganito, bakit hindi mo ako pagbibigyan? Hindi po pwede. One rule, one teaching lang kami, no? So, pag sinabi kong bawal yan, bawal talaga yun sa lahat. Hindi po pwedeng, okay si Samar, pero si Pangasinan, hindi okay. Hindi pwedeng ganon. One rule, one teaching. Yun po ang i-impose mo. The righteousness of God. Pag nakita nila, dapat ikaw din, yun din ang gagawin mo sa sarili mo as an example. Ngayon, pag nakita nila na ginagawa mo yan at nakita nila yung breakthrough mo sa buhay mo, kasi papanalangin mo rin yan, no? Magkaroon ng fruit ang iyong walking in righteousness, and one of the fruit ng walking in righteousness is breakthrough sa buhay mo. Kapag nangyari yan, gagayahin ka nila. And they want to follow because of the breakthrough. Ngayon, doon mo nun ituturo ang righteousness. Katulad ng ginagawa natin, tinuturo natin ang righteousness. Sila na mismo mag-breakthrough. Makikita nila yan. Sila na mismo mag-breakthrough. Example kita lately, no? Bagong-bago lang kasi ang Hong Kong namin, no? Life Change Hong Kong, bagong-bago. May budget naman at sabi ko nga, magbibigay na ako sa'yo ng pera. Sabi nga ni Lisel sa akin, hindi nanay, gusto kong lumakad sa sinasabi mo that God will provide. Gusto kong maranasan yung man far, far away. Nung nandun kami sa Hong Kong, damang-dama ko na may problema si Lisel. Sabi ko, wag mong problemahin yan. May budget. Pero na problema talaga siya. Sabi niya, gusto kong maranasan, Lord, ang man from far away. That night, she prayed. In the morning, nagsisigaw siya sa tabi ko. Ano nangyari? Nagsisigaw, nagtatalon. Ano nangyari sa'yo? Wala, wala. Nung wala, yun pala, answered prayer. Dahil nag-message sa kanya ang man from far away. Sabi niya, totoo nga, far away talaga ito. Talagang far away. Kasi Abu Dhabi yon, Hong Kong siya. Nalaman ko. Kasi sinabi niya nung last time. Yun pala yon. Okay. So, pinag-pray niya na maranasan niya at naranasan niya.
Hindi lang minsan, but 3 times. Ang maganda kasi sa ministry, you're teaching and you allow them to experience what you experience. Mm. Yun po ang maganda sa ministry. Hindi lang po puro tayo kwento, kwento, kwento. Hindi po pwede. Kailangan may experience. May proof. Proof of life. Na totoo. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sino pa ang may tanong? Okay na? Sige. Dahil okay na kayo, tayo'y magtuloy na sa ating pag-aaral. Amen. Teka, itagilid. Bakit ka napunta dito? Kailangan pumunta ka sa gilid. Ayun. Yung aking... teka, sandali lang po. Ayusin ko lang po ang aking screen. Amen. So, chapter 8. Be sensitive to conscience. Magiging sensitive tayo sa ating conscience. Dapat kasi kinukonsulta din natin ang ating konsensya. Bakit hindi na tayo sensitive sa ating conscience? Ano ba yung dahilan? Bakit hindi tayo sensitibo sa ating konsensya? Ayan. Sorry, nag-pray na ba? Opo, kanina pa po. Maris, hindi ba't nag-pray na tayo kanina pa? Maris, nandito ka pa. Hallelujah, na-late si Maris. Okay. Bakit hindi ka sensitive sa conscience mo? No? Kasi hindi ka na nagsasabon ng safeguard. Mag-safeguard ka kasi lagi, ha? Pasabihin ng konsensya, ako ang iyong konsensya. Oh, yan, praise God. Joke only. Pero pwede rin totohanin. Amen. Sabi niya, now concerning things offered to idols. Isa ito sa mga tanong kay Paul. Food offered to idols. We know that we all have knowledge. Alam natin, marami tayong alam. Matatalino tayo, di ba? Maalam tayong tao. Knowledge puff up. Oo. But love edifies. Knowledge na sinasabi dito is the knowledge of the world. Kapag marami kang alam sa mundo, mayabang tao. Mayabang ang tao pag maraming alam sa mundo. Kaya it pops up. But love edifies. And if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing. Yet as he ought to know. Verse 3, but if anyone loves God, this one is known by him. So, mga taga-Korinto, mayayabang sila. Kasi marami silang alam, edukado sila, no? Negosyante sila. At yung iba naman sa kanila ay talagang maalam sa buhay, madiskarte. So, para bang dahil napapansin mo kapag ang taong maraming alam, parang wala siyang kailangan. Kapag nag-a-advise ka sa taong maraming alam, hindi ka pinapansin. Kasi titingnan muna niya ang iyong katayuan sa iyong financial, sa iyong economic status. At pag nakita niya ang iyong economic status ay mas mababa kaysa sa kanya, ay titingnan kanya, ba akala mo kung sino itong nag-a-advise sa akin. Tama, no? Ba't ko alam yan? Kasi ginawa ko rin yan. Ginawa ko rin yan in the past. Kaya sabi sa akin, ang yabang mo. Ay, totoo po yun. Mayabang po talaga ako noon. Hallelujah. Salamat sa Lord at natagpuan niya ako. Napalo, nasako, isinabit sa wall hanggang ako'y nabago. Thank you, Lord. Ayan. So, kayabangan ang laman ng puso kapag ang alam niya ay dito sa mundo. Kapag nakakalamang, tingnan mo, kaya mo bang i-advise ang isang mayamang tao? Kaya mo bang magbigay ng advice? Hindi ba hindi? Nanliliit ka? Kasi because, anong tinitingnan mo? Economic status. Ano sinasabi natin pag mayaman tao tapos humihingi ng advice sa atin? Sinasabi natin, oh, ikaw pa, di ba, ang ayos-ayos na ng buhay mo. Maayos ba talagang buhay nila?
Karamihan sa kanila hindi maayos ang buhay. Marami po kaming friends na mayayaman, super yaman. Hindi po maayos ang buhay nila. Sa totoo lang. Sila po ay takot maghirap. Yun lang po ang alam ko sa mga mayayaman. Super yaman pa ang mga kilala namin. The second question of the Corinthian church to Paul. Paul's answer was that those who were converted to Christianity have sufficient knowledge concerning idols. And an idol worship. They know idols and they know idol worship. Nung time na yon, idol worship is parang ito yung the best knowledge kung sino ang Diyos mo. Ito yung napag-uusapan sa community, which is evident in the background of the person. O, paano naging evident ito sa background ng person? Kasi noong time na yon, kapag ikaw ang idol worshiper, di ba nagdadala sila maraming handog? Kapag marami ang handog mo, paano mo nakayanan yon kung wala kang pera? Oh, yun mo na lang sa sa Catholic Church. Yung mga mayayaman, ano ang offering nila sa pari? Alam ko to kasi pinsan ko pari. First degree. At pagka mayroong isang mayaman na nagustuhan ang pari, sasabihin ka, anong kailangan ni Father? Siyempre, sabi na, ay walang sasakyan yan si Father. Ay, bigyan. O ikaw, kaya mo magbigay ng sasakyan kay pastor? Di ba hindi? Pero sila, sila, kaya. Wow. O kaya sabihin ng ganon, mainit sa kwarto ni Father. Ay, kinabukasan may aircon. Tayo nga, offering natin, 500 pesos lang, galit pa tayo. Kasi pamalingki na natin yun. Pero sa religion, ay, ang galing. Bakit? Kasi they believe na pag nagbigay sila, no, ng ganung halaga, mas malaki ang tsansa nilang makapasok sa langit. Pero ang mga born again Christian, sasabihin na, gusto mo lang ang pera ko, masyado tayong marunong. Di ba? Masyado tayong marunong. Kaya naman, pag sinabi ni pastor, meron tayong project, sabi mo, pastor, wala akong pera. Agad-agad. Hindi mo pa napatapos yung sasabihin ni pastor, wala akong pera. Ay, grabe. Pero sa religion, hindi, pinakikinggan nila yan. Anong kailangan? Minsan, hindi na nagsasalita si Father, binibigyan. Ganon kalaking halaga. Nasa religion, ang mga tao na nagdo-donate ng milyon-milyon. Nagdo-donate ng lupa. Ito lang yung nagamit ko. Ano ba yung ginamit mo? Ilagay mo na lang doon sa CCSB natin. I-mute muna kita kasi may ginagamit ka dyan eh. Ayan. Hallelujah. Ayan, praise God. May mga bloopers tayo. Hallelujah. Although modern Christian knows that they are not bound by Jewish rites and ceremonies, but some carries their religious knowledge and freedom a bit too far, which affects faith and believing the cause of Christ. Hindi naman tayo sakop sa Jewish rites. Ano yung mga Jewish rites and ceremonies? Yung maghahandog nga. Kasi yung mga, pag binasa mo ang Leviticus, mula sa Exodus 20 forward to Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, ang mga handog, hindi pala, commands na yun sa Deuteronomy. Dito lang hanggang Leviticus and Numbers. Ang mga handog doon, dami. Ang dami ang ibibigay mo sa Panginoon. No? It requires money. It requires wealth. The buying power ang tawag dyan. So, nakikita kung mayaman ka o hindi. Kasi ang mga poor, meron din silang paghahandog na ni-require ang Panginoon na kaya nila.
sila ay pigeon ang gagamitin. Pigeon. Pero yung mga mayayaman, mga bulls and rams, mga ganon ang dadalhin. Mayroon pang burning offering, no? Burnt offering pala. Meron ding grain offering. Merong liquid offering. Maraming ganon. Noon, talagang sabi ko nga, grabe, umaapaw ang kain dito. Umaapaw ang handog. Kasi hindi po pwede na sa Jewish rites and ceremonies na mawalan ng burning offering, hindi matigil yung pag-aapoy ng paghahandog. Hindi po pwede. Kailangan tuloy-tuloy. Alam yun, araw-araw yun. Pero yun ang requirement ni God. Pero sa ating panahon, ang ating burnt offering, ang ating sacrificial offering ay si Jesus na. Hindi na tayo kailangan pumatay ng animals. Si Jesus na yon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Isipin mo lang kung ikaw padadalhin ka ng baka dahil sa iyong kasalanan. Saan ka kukuha ng baka? O, di ba? Wala ka pang alagang baka. Hindi pa pwede basta bumili ng baka. Hindi rin po pwede. Kailangan alagaan mo. Kailangan without blemish. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Hindi na tayo maghahanap. Thank you, Lord. But some carries the religious knowledge, and freedom a bit too far. Sobra-sobra naman ang application. Sobra-sobra naman. Nakakaapi na rin sa ibang tao. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya nga sabi niya sa verse, if anyone loves God, this one is known by Him. Nakikita at alam ng Lord kung totoo ang iyong pagmamahal. Kasi marami sinasabing, mahal ko ang Diyos. Totoo ba talaga yan? Kasi hindi ko nakikita ang obedience mo. Marami na akong sinabihan ng ganyan at marami din ang sagot nila sa akin, mapanghusga ako. Mapanghusga ba talaga ako? Kitang-kita ko naman sa ginagawa mo. Kitang-kita ko sa ginagawa mo na wala kang pag-ibig. And the way you talk to me, the way you regard me, the way you insult me, criticize me, shows no love at all. And if you don't know love, you don't exhibit love, you don't know God. Ay, maraming beses because of that kind of words that comes out in my mouth, mabilis akong pinagsisipa nila palabas ng church. Inaamin ko na po yun. Totoo po yan. Kasi we need to walk in the righteousness of God. Ang church, hindi po yan secret service. Hindi rin po yan. Bakit? Tons, nagugulat ako eh. Hallelujah. Praise God. Hindi rin po ang church ay isang exclusive na samahan na pwede ninyong gawin kung anong gusto ninyong gawin. Kung gusto niyo palang gawin sa church, ang gusto niyo lang, pwede po ba huwag niyong isali ang pangalan ng Lord? No? At huwag niyo rin banggitin ang kanyang mga salita. Kasi pag binanggit nyo at sinabi nyo na simbahan ito ng fellowship ito ni Jesus, tapos hindi kayo sumusunod sa batas ng Diyos, ay, ma-judge kayo sa kanyang mga salita. Hallelujah. Knowledge of tradition mixed with personal religion is often poison. If often poisons one's faith in Christ. Oo. Pinaghalo-halo ang tradition at personal religion. Theology kills faith to believe the works of the Holy Spirit. Totoo yan. Ang theology. Kaya nga hindi tanggap ang deliverance kasi din natanggap ang Holy Spirit. May sarili tayong knowledge about the Holy Spirit that is not biblical. So it is not the Holy Spirit because everything about the Holy Spirit is in the Bible. For example, theology is built on the knowledge of man and not on the active faith to believe in the works of the Holy Spirit. Yes. Ang theology, itong theology na ito, OSAS, once saved, always saved. Theology yan. Teaching, pag sinabi theology, teaching. Doktrina, once saved, always saved. Main doctrine daw nila yan. Saan sa Bible nag-say that once saved, always saved? Marami silang sinasabi, pero it did not directly say that.
Hindi direct ang pag sinabi. Paano mo ginamit ang isang line in the Bible, isang verse in the Bible as your doctrine? And lahat ng words in the Bible are interconnected to form in isang word ni Jesus. Ano yon? Love. Interconnected silang lahat to explain love. Tapos ang theology mo, once saved, always saved. So kung once saved, always saved ka, marami kang mamimiss kasi ayaw mo nang sumunod sa Biblia. Ang once saved, always saved, they don't want to follow commandments. Obsolete na raw yan. Ang once saved, always saved, they speak about the Holy Spirit, but they don't want His manifestation. Kasi pagsara ng last page ng Bible ay tapos na ang manifestation ng Holy Spirit. Ay, hindi totoo yan. That is a lie. In my ministry, I have seen the real power of the Holy Spirit from the true man of God na pinadala sa akin ng Lord. So I could see it with my eyes and dream it with my heart to ask God to do it to me also. Totoo yan. I have seen so many things, unbelievable things God can only do. And that is the Holy Spirit. I have seen the Holy Spirit spoke to me in my vision in March 2016. He came to me, show up Himself. Pinatotoo ko ito because I will never forget that day. Kaya, without the encounter of the Holy Spirit, true encounter of the Holy Spirit, how do you know that it is Him? Hindi mo siya kilala. Maraming walang encounter with the Holy Spirit, so they can easily dismiss Him. Yun ang sinasabi ni Jesus sa John 14:15. Those who love me and obey my commandments, I will pray to the Father, to give you the Holy Spirit. Sa verse 16, sabi nga niya, and, was it in verse 16? Sandali lang, para maayos ang ating scripture. Balikan natin ang ating scripture. John 14, okay? 14. Baka nagkamali ako ng quote. Okay. Sabi niya sa John 15, if you love me, obey my commandments. Verse 16, I will ask the Father and He will give you another advocate who will never leave you. Verse 17, He is the Holy Spirit who leads in all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and does not recognize Him. Hindi siya matatanggap ng mundo sapagkat hindi siya hinahanap ng mundo at hindi rin siya makilala dahil hindi nga talaga siya kilala. But you know Him because He lives with you. And now, live with you now and later will be in you. So, the Holy Spirit in two places. Sa umpisa, kasama mo lang. Later on, habang lumalalim ka sa iyong relasyon sa Holy Spirit, at gini-give up mo yung katawan mo, binibigay mo sa Kanya ang iyong katawan, now He will come inside you and live in you. Kaya maririnig mo ako na nanalangin, Holy Spirit, take over my body, take over my body. I give my body as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Take over my body. Possess me, possess me. Why? I want the Holy Spirit to do what Jesus said in John 14:17 and 18. Diba? Yun ang dapat natin ginawa. Pero ang ginawa natin siyang theology. The Holy Spirit is not a theology. He is actual work, the power of God. Ayan. So, love edifies. Ano ibig sabihin ng love edifies? Build up. Kaya yung knowledge pops up. Yumayabang ka pag meron kang knowledge. Pero kung love ang meron ka,
It helps the people because love is gentle. Love is teachable. Love reach out to the people. Love understands. Knowledge is arrogant, full of pride, self-centered. You can have knowledge and you cannot, that you don't have love. Wow! Di kasi sila pwedeng magsama. No? The knowledge of this world does not demonstrate love. It demonstrates self-centeredness. Sarili lang ang mahalaga pag knowledge. Pero kung love ang meron ka, God will also give you the knowledge of Him. The knowledge of Him. Iba po yung knowledge of Him ni Lord. Pag sinabi mong the knowledge of the Lord, this is actually the love of God. He will tell you who He is. Di ba? Ganda. Loving like Jesus is love that builds up or edifies. John 13:34-35 makes one known by God because it is a commandment for all believers to carry on as a law in living life on earth, which makes us different from all other people in this planet. So when you obey love, then you fulfill the law of God according to Matthew 22:40. So, ang kailangan mo ay hindi knowledge of the world. Ang kailangan mo is love. Love like Jesus. Yan ang kailangan mo. That you may experience the knowledge of the Lord. Iba yung knowledge of the world. Iba din yung knowledge of the Lord. Ang knowledge of the world is pride. The knowledge of the Lord is love. Okay, naunawaan? Hallelujah! Pag inulit ko pa yan, magbabayad na kayo sa akin. Nakatatlong ulit na ako. Hallelujah, praise God. So, if anyone claims that he knows something, sabi ni Paul, yet acted in a rush or thoughtlessly, and condemns those who are weak in conscience with his food, does so not out of love of Jesus, since the Lord commanded us to love. Nasaan yung command ni Lord to love? Matthew 22:36-40, John 13:34-35. Ito yung utos ng mag-love, love, love. Di ba? Kaya, kung meron kang knowledge of the Lord, ang ibig sabihin niyan, meron kang love. Pag sinabi mo sa akin, I have the knowledge of the Lord, you are telling me you have love. So titingnan ko ang love mo. It should come naturally that you are gentle to people, you are patient, you are kind, you are anong tawag dito? Demonstrating godliness, steadfastness, joy, peace, the fruit of the Spirit. That is the knowledge of the Lord. Pero kung meron ka is knowledge of the world, you are puffed up, you are arrogant, you are full of pride, you are selfish. Ikaw lang ang sikat. Sikat chupoy. Hallelujah. Praise God. Parang maganda yung ating discussion. Minute si Pastora. Thank you, Lord. Hallelujah. So, therefore, verse 4, may therefore na kaagad tayo to verse 5 at to verse 6. Concerning eating of things offered to idols. Bago pumasok si Paul sa usaping food, eating food offered to idols, ang pinag-usapan mo na knowledge and love, knowledge of the world and knowledge of the Lord. Anong pagkakaiba? Bakit ganito ang presentation ni Paul? Kasi
Pinakita muna niya sa Korinto, you don't have love. What you have is knowledge of the world. Kayabangan ang meron sila. So, balik ulit doon sa question sa kanya. Therefore, concerning eating of things offered to idols, we know that an idol is nothing in the world. And that there is no other God but one. Ano sinasabi ni Paul? We know that an idol is nothing in the world. Kapag ikaw ay truly obeying the commandments of God, walang epekto sa iyo ang idol. No? Ano man yung idol na yan has no effect on you because you belong to God. And you know that your God is more powerful. Your God is telling you, do not be afraid of them. Isaiah 55, Isaiah 44. Ano pang Isaiah yan? Isaiah 48. Mga chapters yung binabanggit ko ha. Na saying that idol cannot move, cannot talk, cannot do anything. Pero bakit ka natatakot? Kasi you lack the knowledge of the Lord. Kaya natatakot ka sa idols. No, sa mga curses nila. But actually, if you are full of the knowledge of the Lord, they have no effect on you. Sila pang takot sa iyo. Oh. Pag dumadaan ako sa Quiapo, sinasabi ko, tumabi kayo. Tabi. Tumatabi din naman sila. Kasi alam nila ang anak ng Diyos. No? Hallelujah. Praise God. Verse 5. For even if there are so-called gods, small g, whether in heaven or on earth, as there are many gods and many lords, meaning mga lord dito sa mundong ito, mga gods dito sa mundong ito, nagjus-jusan. Yet, for us, there is only one God, above all, undefeatable, the Father of whom are all things, and we for Him, and one Lord Jesus Christ, through whom all things and through whom we live. Ganda. You must understand, ano man yung mga powers in this world na kinatatakutan ng marami, no, you don't have to be afraid of that because you have a God who is the source of all the powers, the source of life, and who has the final say, who lives and who dies. Kaya nga, of whom all things, and we for Him, we belong to that God, the living God. And there's only one Jesus Christ who sacrificed Himself for us, that we will be reconciled to God, who ransomed us, bought us with His blood, and through all things, and through whom we live. Kasi without Jesus, nothing will be created. Because He is the Word. And everything was created through Him and for Him, according to John 1. John chapter 1 yan. Amen. Hallelujah. So, hindi ka dapat takot kasi you are full of the knowledge of the Lord. Pero kung kulang ang knowledge of the Lord mo, sabi ni Paul, what you have is the knowledge of the world. Kaya hindi ka makapag-demonstrate ng love. Yan ang sabi niya. Praise God. According to Dake's Bible study, there are two schools that caused controversies in early church. Sa panahon ng mga Korinto, sa mga panahon ni Paul, dalawang klaseng churches, religious churches, nagkukos ng controversy. Kasi ito sila ang mga sikat. Isipin mo mga kapatid, kahit naman nagsa-signs and wonders ang mga early Christians, true Christians, mga believers at the time ni Paul at disciples, minority pa rin sila. Katulad ngayon, minority pa rin. Minority, kokonti lang sila.
mas marami pa rin ang mga tao na nasangkot sa religion and tradition. Same ang ating kinasasadlakan. Sa buong mundo, the true Christian, wala pa pong 1%. Very po tayo, minority. Kung meron pang minor sa minority, tayo yun. Okay. So, there are two schools na nag-cause ng problem. That's the Karaites and Traditionalists. At ito yung may laking problema patungkol sa food offered to idols na nakakaapekto din sa mga believers. So, the Karaites, they held to the letter of the Jewish law. Ibig sabihin talagang sinusunod nila ang tradition ng Jewish law. Teaching that was unlawful to receive any benefit from heathen worship. Hindi po pwede na tumanggap sila ng kahit anong bagay na pinanalanginan ng mga pagano. Or from anything that has been offered to an idol. It was unlawful to buy or sell an idol or meats offered to idol. Kaya nga, alam mo, I'll give you an example. Bakit yung mga Muslim, hindi sila bumibili ng pagkain na binibenta sa normal na tindahan unless may nakatatak halal? May nakatatak halal. Pag walang tatak na halal, hindi sila bibili. Bakit? Kasi, lalo na sa hindi ko alam kung alam niyo to, sa slaughter, sa meat products, sa slaughter, no? Bago pa magkakatay, ito nakikita ko talaga. Sa Davao nakita ko to. Bago sila magkatay ng baboy, depende kung ano yung tradisyon nung nagkakatay. Nakita ko yung isa, Bisaya. Sabi ng kapatid ko, Tess, ano yan siya, lumang-lumang tao. Ano ibig sabihin ng lumang tao? Modern naman tayo ngayon. Sabi niya, hindi yung practice niya. Kasi noon at ang panahon na yon ay religious pa yung aking kapatid na born again na ngayon. Sabi ko, ano ibig sabihin nun? Sabi niya, meron siyang ritual. So, pinanood ko siya. Pinakatay yung baboy para sa pagpabinyag ng anak niya. Bago niya pinatay, no, ginilitan, naghurim-hurim. Alam mo yung hurim-hurim, di ba? Nagpray, nagpausok, kung ano-ano. Hala, sabi ko, ano na kayo? Sana kung nilagay niya toyo, suka, kaya may garlic, may pepper, kasi pang ano na yon, pang disinfect. Pero hindi pinausok-usok. Pagkatapos nung mag-usok-usok ay kumuha ng abo at nilagyan ng kapatid ko ng abo. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, wag kang makialam kasi ano yan, ritual. Ganun po. Pagpunta ko naman sa slaughter talaga ng palengke. Ganun po ang ginawa nila. Kanya-kanya po sila ng offer ng kinakatay. Hindi po sila basta katay, ganun. Hindi po. Mayroon talaga kung sino yung nakaano ng kung ano yung tradisyon niya, paano magkatay, yun ang susundin niya. Kaya nga, yung mga Muslim, pagka bumibili sila kung hanggat wala nakatatak na halal, paano ang proseso ng pag-slaughter ng karne, hindi po pwede. Kasi sila ang halal, ibig sabihin, nag-follow sa kanilang belief kung paano ihanda ang karne. Paano slaughter ang animal. Kayo, bili lang kayo ng bili. Hindi nyo nga alam. Wala kayong pakialam. Basta, binilagay sa palengke. Bilhin na natin. Di ba? Ngayon, alam nyo na. Ngayon, mahirapan kayo. Ano ba yan? So, bibili na kami ng halal? Hindi. Example ko lang yon.
no? Ito ang ibig sabihin dito. Example yon. Yes, Doña Flora. So, anong gagawin namin, Apostle? Pag-pray muna ang food? Sabi ko na nga ba. Okay. Teka muna, patapusin mo muna ako, no? Sorry po. Nag-worry naman agad. Pinakita lang natin na totoo ito sa ngayon, no? So, itong unang grupo, the Karaites, the Karaites ay, ano ito sila? Strict sila sa Jewish law. Kung ano yung sinabi sa Torah o sa oracle ni God, pag sinabing oracle ni God, the oracle of God is actually the law of God given to Moses. Yun ang oracle. So, kung ano yung sinabi doon, kailangan, nakalagay kasi doon, ang kakatay, ang mag-slaughter ay Jewish believer. Kailangan Jewish believer. At i-follow niya ang rules. Kasi ang pag-slaughter sa Jewish believer, no, ay, syempre, kukunin yung dugo at i-sprinkle sa altar habang ipinipresent. Kasama ang priest doon. Mag-guide ang priest kung paano. So, pagkatapos, tanggalin yung internal organs. Pati yung taba na nakapaligid sa kidney, tanggalin lahat yon. At yung taba na kasama ang liver, ang pancreas, lahat yon tanggalin at sunugin bilang sweet-smelling aroma kay God. Oh. May ritual yon. Hindi lang basta-basta gawin, hindi, step by step yon. Pagkatapos, yung kanyang hide, ano yung hide? Yung balat na may balahibo, tanggalin lahat yon at sunugin. Oh, ganon. So, may mga steps ang Jewish law on how to slaughter an animal para makain nila. Ngayon, kung hindi na nag-follow sa Jewish law, hindi rin sila bibili. Kung sino ang nagkatay niyan, hindi po pwede. Kaya ngayon, ikaw na businesswoman, ikaw nagbibenta ng karne sa palengke, wala nang bibili doon sa ano mo kung hindi ka mag-follow. Kaya naguguluhan sila, ano ba yan? Ito, ka-rights lang to. Isang grupo. Ayan, praise God. Ang traditionalist naman, ito naman ang traditionalist. They maintain that they should use such meat provided that the sign of an idol was not stamped on it. Ano ibig sabihin? Ang sa traditionalist group naman, as long as walang nakatatak na silyo ng idolatrous worshiper. Halimbawa, ang nagkatay ay pagano, may idol worship siya. Basta't hindi niya sinilyuhan, ba't hindi niya inastampahan at nakita yung silyo doon, pwedeng bilhin, pwedeng kainin. Pero ang ka-rights, hindi. Whether merong silyo o walang silyo, basta't ang kumatay ay hindi believer, hindi nag-follow sa Jewish law, hindi bibili. So, kanya-kanya. Sa ngayon, parang ganito yan. Sa mga, ito ngayon, basta, merong dalawa lang ang grupo. Christian at saka Muslim. So, kung ang Christian, mahalal o hindi halal, binibili, walang pakialam. Pero ang Muslim, kailangan may tatak na halal para bilhin. Oh, naunawaan niyo na bakit may halal, no? Noon, hindi nyo alam ha, basta bili lang kayo. Ay, halal naman, ano ibig sabihin ng halal? Ah. Hallelujah. Yung pala yon ang pinagmulan nun. Hallelujah. A sign could be placed upon the animal before it was sacrificed to an idol, or such gilded horns, hooves, garland, etc. O basta't walang nilalagay na mga bulaklak dyan sa karne. So then, the animal is slaughtered and sold in the shop
as a sign, the sign or marks of an idol offering must not be seen, so that the Karaites will not doubt to whether the meat was offered to idol or not. So, hindi nila tinatakan kung sino nag-slaughter niyan. Hindi nila pinapaalam. Kaya hindi nyo alam yung mga binibili nyo kasi sila na lang gumagawa. Hindi naman kayo pumupunta sa slaughter area. Sila na lang nagpipray, nagpapausok, no? Sila na lang yon. So, ano na nakikita natin? Diyan sa Middle East, talagang may stamp na halal yan eh. Para lahat ng meat dyan ay halal. Pero dito sa hindi naman dominated by Muslim, kahit ano, walang nakalagay. Basta wag mo lagyan ng tatak. That's it. Para you can fool the buyer. Okay lang yan. Wala, hindi yan offer sa idol. Sasabihin naman sa iyo ng mga nagtitinda. Malinis to, believer kami. Pag sa Kristiyano, sabihin na, believer kami, malinis to, ginawa namin lahat. Praise the Lord, hallelujah, sasabihin pa sa'yo. Pero pag Muslim, sabihin, halal to. Special. Nagbabago ang kanilang speech. Totoo yan. Hindi ako nagluloko. No? Matatawa ka lang talaga. Praise God. However, ito nang however, Paul's discourse that this does not mean anything. Meaning, it has no effect on your faith if you know in your heart that there is only one God. In verse 4. So, tanong doon ni Doña Flora, paano yan? Anong gagawin? Kung alam mo na ang iyong Diyos ay nag-iisa at makapangyarihan sa lahat, wala yang issue. Walang issue yan. Bumili ka kung gusto mong kumain. Lord, gusto kong kumain nito. Sabihin ng Lord, o sige, bili ka. Basta, ang puso mo ay hindi ka natatakot. Baka ano kayo mangyayari sa akin nito? Hindi ka nagduda. Let your faith be intact that God is above all. People may create their notion of gods. Ano yung ibig sabihin nun? Ang gods talaga, yung mga bato, yung mga image, o kung yung ano-ano pa yan dyan na pinapakita sa atin, they were created in the mind of the people and they believe on that. Yung believing nila doon sa image na wino-worship na, yun ang nagbibigay ng kapangyarihan yung believing nila doon. Eh since hindi ka naman nag-believe doon, it has no power on you. Naunawaan? Hi, thank you, Lord. Whether in heaven or on earth, but in our faith, there is only one God, the Father, of whom are all things, and we are made for Him. Ang Diyos ang gumawa sa atin, ang Diyos ang nangangkin sa atin, the one only true God. And the Lord Jesus Christ, through Him all things, and through whom we live, in verse 6. So, walang epekto yon sa atin. Okay? Basta sumunod ka lang sa utos na hindi ka kakain ng internal organs. Ay sabihin sa'yo, wala nang palang epekto, pwede palang bopis. Bawal nga yun. Ano ba? Hindi pwede ang bopis. Kasi kay Lord lang yun. Bakit mo kinukuha kay Lord yung kanya? No? Si Lord na nga ang gusto nun eh. Sweet smelling aroma kay Lord yon. Huwag natin kunin yung kanya. Amen. Hallelujah. And it's not good for our health. Hallelujah. However, there is not in everyone that knowledge. Hindi po lahat merong knowledge ng ganon, sabi ni Paul. Hindi alam ito ng lahat. For some with conscience of the idol. For some with consciousness of the idol. Yung iba, merong conscious sila sa idols, no? Baka ano mangyayari kapag ginawa ko to, no? Until now, eat it as a thing offered to an idol. Yung mga iba na conscious sila sa idol na baka mangyari kapag kumain ka ng ganito. So, para sa kanila, hindi maganda pagkakain ka ng offered to idol. And their conscience, being weak, is defiled.
masisira lang ang kanilang conscience. Kasi kung hindi natin ito tinutulungan sila to increase their faith. Verse 8, but food does not commend to us to God. For neither if we eat are we the better, nor if we do not eat are we the worst. Hindi nga ito nakakaapekto sa atin, sa ating mga true believers. Kung kakain ba tayo, mas okay ba tayo kay Lord? Kung hindi tayo kakain, worse ba ang mangyayari sa atin? Ang faith mo kay God will determine, no? How much you know God, how much you love Him, how much you have knowledge of the Lord. Yung faith mo. Kaya nga, ang faith, hindi lang siya passive faith. Ang faith mo, active yan, the way you live. Paano mo pinamumuhay ang salita ng Diyos? Na hindi ka maapektuhan sa mga bagay na ito. Naalala ko tuloy si Flora. Nag-offer siya ng, ano ba yung in-offer mo? Yung muffins ba yun sa office mate mo? Tapos sabi niya, ay sorry, nakain na ng ka-office mate. Sabi niya, offered pala yan sa idol. Sabi niya, pagkatapos na nakain niya, saka mo na remind na offer pala yun sa idol, no? Kaya natawa ako sa reaction niya na nasabi ng ka-office mate mo, ay, inosente ako. Hindi ko alam. Ano yun siya? Ano nga yun siya? Religion niya? Ni Betsy? Sabadista siya, pastora. Apostle. Ayan. Sabadista nga, apostle. Hindi nila although nakikita ko kasi siya, kasama ko siya sa work. Even though na nagbabasa sila ng Bible, nakikitaan ko siya na wala bang nandun yung worry, nandoon yung yung anxiety niya. Kaya nga lagi ko siyang ina-advisean. Sabi ko, ayaw ng Panginoon ng ganyan. Ay, oo nga, no. Sabi niya, sorry naman. I know. Gusto nandun yung naano ko sa kanya kasi lagi sila nagbabasa ng Bible, meron silang worship, meron silang anong tawag nito sa atin, yung Bible study. Pero puno siya ng worry. Tapos baon siya financially, lagi siyang nagkukulang. Sabi ko nga sa kanya, ano bang nangyari sa iyo, Inang? Hindi ka ba nagta-tithes? Sabi niya, nagta-tithes naman. Sabi ko, bakit kinukulang ka kung nagta-tithes ka? Tapos lagi ka nagwo-worry sa pera. Sabi kong ganun sa kanya, 'di ba? Sabi ng Panginoon, worry is a sin. I know, pero kinukulang ako. Yun, naano ako sa kanya kasi lagi niyang sinasabi na, Sister Flora, nag-Bible study kami, nagpe-pray kami, nagbabasa ako ng Bible, may devotion ako. Kaya nga lagi ko siyang inaano, sabi ko, Inang, nagdi-devotion ka pero full of worries ka. Sa pagliit na bagay, nagwo-worry ka. Sabi niya, I know. Sabi niya, Yun ang problema. Faith is not practiced. No. Hindi na practice. Kasi nandun pa rin ang pinapractice niya worry. Ang pinapractice niya anxiety. Pero hindi ang Word of God. Yun ang kulang niya. No? To practice the Word of God. So yung faith niya is being defiled because of that worry. Nawala yung faith niya. Para din sa food offered to idols. Pag nakakita na, inoffer to sa idol, naapektuhan ako, napasama na ako kay Lord. Hindi naman. No? It is, ano ba yung faith mo? Ang sinasabi ni Paul, kung ang faith mo ay alam mo na si God is higher than any other gods, then ang mga idol na ito has no power on you. No? Sabi nga we cast out demons sa Matthew 16:17. And we take up something poisonous or deadly, it cannot
It cannot touch us. It cannot harm us. Basta wag mo lang intentionally din na sasabihin mo, ay, wala pala ito, pwede na akong kumain ng pagkain ng offer to idol. Hindi rin. Hindi rin. Sinasabi ni Paul ito, in case nakakain ka na hindi mo alam. No? Nakakain ka na ng pagkain ng offered to idols. Hindi ka mag-worry, no, ano mangyayari sa akin? Hindi. God is powerful to deliver you. Nothing can touch you. Pero hindi ibig sabihin that you will put yourself, libre na pala akong kumain. Ay, nako. Yun ang sinasabing, hindi ka nga tatamaan ng poison, pero kung sinusubo mo ang iyong sarili sa ahas na poisonous, mamamatay ka. Sigurado, because you are intentionally doing it. Okay, verse 9. But beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. Yun ang sinasabi ko. Nakakatisod ka ng iba dahil nakita ka, kasi okay lang naman ako, pwede akong kumain. Wala namang kwenta sa akin yung idol na yan. Kasi sa totoo lang, wala kang faith. Kaya sabi ni Paul, for if anyone sees you who have the knowledge eating in the idol's temple, alam niya mali yung kumain sa idol's temple, will not the conscience of him who is weak be emboldened to eat those things offered to idols? So, in-encourage mo siyang kumain ng food offered to idols. Sasabihin, kasi si Pastora kumain naman siya, nakita ko. So, okay lang, kakain din ako. Nakatisod ka. And because of your knowledge shall the weak brother perish. Dahil sa ginawa mo, dahil pinakita mo, wala ito, walang epekto ito, sabi ni Paul. So, ano nangyari doon sa kapatid nito? He perish. Nasira, na-defiled. Nasira ang faith. For whom Christ died. Hindi tayo namatay para sa isa't isa. It is Christ. Kaya nga, sabi niya, but when does sin against the brethren? But when does sin against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. Dahil tinisod mo yung kapatiran na yon at sinira mo ang kanyang conscience, nagkasala ka sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang siyang tumubos sa kanya. Ngayon, nawala siya kay Lord. Ikaw ang may dahilan. So, kasalanan mo yon kay Lord. Therefore, verse 13, if food makes my brother stumble, I will never again eat meat, lest I make my brother stumble. Sabi ni Paul, pakaingatan mo ang iyong kalayaan. Huwag mo itong gamitin para lang ipamukha sa iba na malaya ka, pero nakakatisod ng iba. Pag natisod mo ang ibang tao at nawala sila sa Panginoong Hesukristo, kasalanan mo yon kay Lord. Okay? So mag-ingat po tayo. Hindi po sinabi ni Paul na libre kang kumain. Sabi niya, mag-ingat ka na hindi ka makatisod. Praise God. The Corinthians has a problem such as this. May problemang ganito ang Corinthians, no? Nang tisod sila ng tisod. Some of them are still falling back to their old ways and still practicing their traditions in religion, in relation to festivities and food preparation that relates to idol worship. And because some do not have the knowledge of the one true God, they thought that their way of worship was right. So they ate food offered to idols, which defiles their weak conscience. Marami ito sa churches ngayon, no? Sabi nila, hindi na pinagbawal yan, nilinis na yan ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, walang sinabi si Lord na gano'n.
Maliwanag na bawal ang dugo. Bawal ang internal organs. Kahit ang doktor mo nagbabawal niyan. Pero, dahil free naman ako, dinubos na ako ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung ginawa natin. Pinakain din natin. Hindi lang tayo ang kumain, nag-inganyo pa tayo ng iba na kumain ng food offered to idols. At hindi mo napapansin, ang buhay nila napapariwara na. Napapalayo na sila sa Panginoong Hesukristo. Yun ang nangyari sa Corinthian Church, which reflects the churches today. Oh, di ba? Because of this, Paul warned the Corinthian believers not to cause a stumbling block to those whose faith is weak by using their freedom to eat food offered to idols in the sight of the weak in faith, and which encourages them to eat food offered to idols and defiles their weak conscience. People with weak conscience are prone to guilt feeling and self-condemnation that they believe that they have committed violations for what they believe is right. Ang yung mga mahina ang kanilang conscience, nakokonsensya kaagad-agad, no? Yung mga mahina sila ay nagkakaroon po sila ng self-condemnation. Sila mismo kinokondemn nila ang kanilang sarili na nasira ng kanilang belief in Christ. Lumayo sila sa Panginoon because of that. Kasi yung condemnation that they violated, or that they would suffer condemnation from others by saying, kumain ka ng ganyan-ganyan. So, that condemnation pushed them to be away from Christ. Romans 14:14 says that Paul is convinced that and fully persuaded in the Lord Jesus Christ that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for him it is unclean. In Romans 14:23, Paul's everything that is not from faith is sin. Kasalanan ang mga bagay na hindi nagmumula sa pananampalataya. So, kung ang isang kapatiran naniniwala siya na marumi ang kumain ng baboy, ay huwag ka nang kumain ng baboy sa harap niya. Kasi sa isip niya, marumi ang baboy. Okay. Agree ka lang kasi weak ang kanyang faith. Then don't eat pork. Okay, sabihin mo, marumi talaga, agree ako, marumi ang baboy. Kaya hindi lang ako kumakain ng baboy. Karne lang kinakain ko, pero hindi ka baboy. Kasi marumi talaga yun. Hallelujah. Hindi, nag-joke na naman tayo, hindi naman tayo naunawaan. O sige, kung may mga tao sa inyong church, hindi naniniwala na tama kumain ng baboy, di wag mo na kayong kumain ng baboy. Para doon, i-practice mo na yung kanyang pananampalataya, palalimin ang kanyang pananampalataya hanggang sa maunawaan niya. Kung iba naman yung, kailan ba ipapractice yung pagkain ng dugo? Hindi, utos yon, bawal. Yung mga bawal, huwag mo i-practice. Halimbawa, merong naniniwala siya na hindi talaga siya kakain ng karne kasi ang karne ay kasalanan, marumi. O wag mo silang piliting kumain ng karne. Wag ka rin kumain sa harapan ng tao na yun ng karne. Karning baboy, karning baka, karning whatever karne. Kung sila ay vegetarian, bigyan mo sila ng vegetables, hindi yung ipilit mo. Kasi nakakatisod ka ng pananampalataya ng taong yun. Yan ang sinasabi ni Paul. So, pag sinabi niya, Pastora, hindi po ako kumakain. Sige, wag kang kumain. Ganun lang. Okay, naunawaan po ba? Okay, may question? Tanong. Pero pag sinabi sa'yo, Pastora, hindi po bawal sa aking kumain ng taba, ay sabihin mo, magkakasala ka kay Lord ang taba. Bawal ang taba.
Hallelujah. Ay, marami pala ditong messages. Ano ba itong messages na malinaw? Ayan, si brother na, pwede po bang magtanong sa tindera ng karne kung paano nila kinatay ang baboy? Salamat po. Pwede naman po, malaya po kayong magtanong. Kasi kayo naman ang bibili. Paano nyo kinatay ang baboy? Baka magbigyan ka ng ismid ng tindera. Baka magsuplada. Pero pwede mong tanungin. Ay, praise God. Kala ko dati pastora pag halal okay kasi they prayed na sa food. Uy, di. Jean, Mina, nandiyan ka sa Middle East. Ang halal ay hindi yan prayer. It is steps, proseso ng pagkatay. May proseso sila. How they do it. No? Kung ang Jewish people, may proseso ng pagkatay, ang Muslim meron din. Ganyan. Si Jolene Steven, yung idol po na dinadasalan nila, mama po, nung nagplano ako na durugin ko po, kinagabihan po na naginip ako, na galit sa akin si Satanas. Ang ginawa ko po, dinurog ko talaga, praise God. Kasi alam ko po na mas makapangyarihan si Lord kaysa kay Satanas. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sabi mo, nagpapa-dream ka pa, durugin talaga kita. Ayan, tapos. Ganun lang yun. Tama yun. Tama yun. Ayan, praise God. Ayan, okay lang yun, Pastor Doki. Akala ko may nawawala sa gamit mo. Nasa loob pala ng ipin ng Hallelujah, praise God. Sorry, nagluloko na naman ako. Pastora, good evening and everyone. Habol daw. Ayun, nakahabol na siya. Kasal sa civil po, di sa church, okay lang po ba? Okay. There's something I would like to tell you, no? Sa Pilipinas, may dalawang klaseng kasal. Civil at church. Balik ko tayo sa kasal. Mamaya na yung pagkain. Civil at church. Alin dito ang mas makapangyarihan? Sa totoo lang, sa batas natin, civil ang makapangyarihan. Dahil sa civil wedding, hindi mo ito basta-bastang kitilin o tapusin. Kasi ito yung nakalagay sa kung sabagay, ganun din naman sa church. Sa church kasi, bago ka ikakasal sa church, ay dapat may lisensya ang church na magkasal. Pero kung sa mayor ka kinasal, ang makapaghiwalay lang sa inyo ay batas. Hindi pwedeng kahit sino. Kaya mas makapangyarihan po ang civil. Huwag mong maliitin. Pero pag church, okay, sa church, ang problema mo dyan sa church, pag kinasal mo ka sa church, ay hindi mo pwedeng baliin yung blessing ng Lord. Yun naman yun sa church. What God has put together, let no man separate. O, di ba? Yun ang blessing ng Lord. You cannot separate. Pero sa civil, the law can separate you when you apply for annulment and nag-approve ang judge. Pero kung hindi po mag-approve ang judge, wala ka ring magagawa. Okay, so alam nyo na. Kasabagay, tama yung magkatabi sila. Marriage at saka pagkain. Kasi pag nagpakasal ka, may pagkain. Mag-connecta din sila. Hallelujah, connected. Amen, hallelujah, praise God. Okay. Wala lang tanong. Lumagpas na pala tayo sa oras, hindi naman kayo nagsabi. Thank you, Lord. Salamat. Yes. Yes, Maricel. Huwag ka mag-alala. Basta ang inyong kasal, dapat po yan sinasubmit sa munisipyo.
at sinasubmit sa PSA. Kaya kung ikaw ay bagong kasal, after 1 year, kumuha ka ng true copy ba yan? True copy? Authenticated copy ng iyong marriage contract from the PSA. Kung duda ka sa asawa mo na ikaw nga talaga ay pinakasalan, ay kumuha ka ng kopya. Pag may nirelease sa iyong kopya from PSA, ang ibig sabihin, registered ka na may asawa ka na. According sa ating batas, wala ka ng kawala kasi nakatali ka na. Ayun. Ganun pala yun. O, di ba? Imbis na maging masaya, ay, may asawa na ako. Bigla kang nalungkot, ay, may asawa na ako. Kasi legal na yon. Amen. Is any question pa? Meron pa ba? Yes Pastora po. Tess, Yes po, ah, Rep. yung, di ba po, sa mga, sinabi niyo po kanina na doon sa mga paninda, pag hindi nilagyan ng halal, hindi binibili ng Muslim, Oo. dapat po ba tangkilikin din natin mga Pilipino yung kanilang ganong paninda na may, Ah, may na halal? galit ka ba sa kanila? Di naman po. Kasi marami po talaga nakikita may tatak na halal. Oh, okay. We use the principle of kasi kung mataas na kung tama ang ating faith, no, that the Lord is higher than everyone, the Lord that we serve. Then wala namang epekto sa atin 'yon, whether tangkilikin mo o hindi, walang epekto 'yon, no? Ang tinitingnan lang kasi natin dito sa discussion na ito ay kung may epekto ba sa iyo yung idol. Of course, wala kung mataas ang iyong faith, kung totoo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Pero for the sake dun sa mga mahihina ang faith, huwag tayong makatisod sa kanila na huwag nating gamitin. Kaya nga sabi ko, halimbawa, nagsabi siya na, halimbawa, sa loob ng church, may nagsabi na, hindi ako kakain ng pagkain na walang halal. O di, wag mo pakainin ng pagkain na walang halal. Dapat may halal. Okay, bigyan ka ng may halal. Para sa iyo lang, may halal. Hanggang sa may pagtuturo, may pagtuturo. Mabuksan ang isip, no? Para mawin mo siya na halal or hindi halal, parehas lang yon sa Panginoon. Basta hindi yung kinakain mong bawal. O, talon yan. Eh, paano tong dugo? May halal. Walang halal yung dugo, Kahit na, kahit mga Muslim hindi kumakain nun. Kayo, mga internal organs, wala yon. Kaya, wag natin kunin yung mga bawal talagang sinabi. Praise God. Thank Pero you yung po, Pastor. mga karne lang, okay lang yon. Kung ano, kung ba, magsabi sa'yo, vegetarian po ako, pastora. O, wag mong bigyan ng karne. Ang vegetarian, bigyan mo ng tofu. Tofu ibigay mo kasi hindi siya kumakain ng karne. Ayan. Yun po yung Thank you po. explanation. Ayan. Thank you, Thank you po, Lord. Pastor. Meron pa po? May tanong? Sige na, tanong na kayo kasi lumagpas na rin kayo ng 30 minutes. Okay na. Yung ano pa, Apostle, yung medium rare ba yon sa ano, pag sa steak? Naku, bawal sa halal yung mga medium rare na yan. No. At sa atin naman, bawal din sa atin yon kasi may dugo. Hindi nga po tayo pwedeng kumain ng may dugo. Because life is in the blood, sabi ng Lord. Pag kimain tayo ng dugo, i-require sa atin ng Lord yung dugo. Ako, delikado. Wag na. So, bawal yon. Pag kumain tayo, ay siguraduhin nating lutong-luto. Luto talaga. Amen. Praise God. Baka may nag-isip dito, pwede na pala akong kumain sa sa fiesta. Hindi nga po, ang kulit niyo eh. Hindi nga pwede. Kasi may nakakita sa'yo doon.
Gagayahin ka o matitisod sa'yo. Magkakasala ka kay Lord. Hindi pwede. Ang kulit. Naririnig ko lang kasi, yung mga tanong niyo sa heart niyo naririnig ko, sinasabi, binubulong ng Lord sa akin. Amen, hallelujah. Praise God. O sige, kung wala na kayong tanong, ituloy na lang natin ang chapter 8 sa susunod kasi lagpas na tayo sa oras. Amen? Praise God. O sige. Hingin ko nga si Beverly to pray for us, Bebs. Hallelujah. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Father God, Lord, our sovereign Lord. Maraming salamat muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord, sa muli namin pagtitipon-tipon upang patuloy namin, Lord, pagnilay-nilayan, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, O God, na patuloy itong mamutawi sa aming kaisipan, sa aming buhay at sa aming pang-araw-araw na ginagawa, Panginoon, upang kami patuloy na lumakad na naayon sa iyong kalooban, O God. Yung tunay na katapatan ng aming puso, Panginoon, sa pagsunod, Panginoon, sa iyong batas, sa iyong utos, at sa iyong kalooban, O God. Maraming salamat, Panginoon, Lord, sa buhay ng aming Pastora Tess, sa patuloy na pagpapagal, Panginoon, sa kanyang pagtuturo sa amin, Lord, upang patuloy naming maunawaan ang aming mga nababasa, Panginoon, na nilalaman dito, O God, sa Corinthians, sa aming, Lord, na pinag-aaralan, O God, at sa bawat isa, Panginoon, O God, na siyang nakikinig, O God, hindi man sila nakasama namin, Lord, sa online ito, Panginoon, O God. Patuloy niyo po silang gabayan, O God, at bigyan, Lord, ng patuloy na pag-unawa, Panginoon, O God, sa mga katuruan, Lord, na kanilang binabahagi ni Bishop Vince, O God. Lord, na patuloy ang banal na spirito, Panginoon, ang siyang patuloy na tumulong sa amin, O God, to lead us and guide us, O God, sa lahat ng portion ng aming buhay, Panginoon. At anumang, Panginoon, ang sitwasyon, Panginoon, ng aming pamumuhay araw-araw, Lord God, patuloy mong itanim sa aming kaisipan at iukit mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ang lahat ng iyong mga salita, Panginoon, upang kami patuloy, Lord, na magkaroon ng kagalakan, O God, na sumunod at lakaran, Panginoon, ang lahat ng iyong mga salita, Lord, na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kaliwanagan ng aming pag-iisip, O God. At ganun din, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, na siyang iyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu to dwell in us, Lord, sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon, O God. At patuloy, Lord, namin dalangin, Lord, na patuloy na pag-iingat mo sa kanilang buhay, Panginoon, O God. At yung excitement namin, Lord, araw-araw sa aming pakikinig, Lord, sa kanilang pagbabahagi through TSMD, Panginoon, O God, sa teaching ni Bishop Beans, sa equipping of the saints, at dito rin po sa Holy Spirit ni Pastora Tess. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy niyong pag-ingat sa kanilang buhay, O God, kalakasan at sa maayos na kalagayan ng kanilang kalusugan, O God. At sa mga tunay, Panginoon, Lord, na followers, O God, na masugid, Panginoon, na siyang nakikinig at nagbabantay, Lord, at naging kabahagi namin, Panginoon, O God, sa kanilang pagtuturo. Ganon din ang aming dalangin na patuloy niyo silang ingatan at magkaroon, Panginoon, Lord, ng tunay na relasyon, Panginoon, O God, at more of your presence sa aming lahat, more of your revelation, O God, revelation and knowledge of you, O Lord Jesus, O God. Maraming salamat, Lord, na naroon patuloy ang aming kagalakan na marinig namin, Panginoon, ang iyong salita, O God. Nandito, Panginoon, na sa aming buhay, magtemplo ang iyong banal na Espiritu, at ganun din, Panginoon, O God, Lord, mabuhay kami, Panginoon, na may pagsunod at paggawa, Lord, ng tamang katwiran, O God.
Maraming salamat sa gabing ito, Lord God, at sa aming paghihiwalay, aming Diyos. Lord, possess our heart, our mind, our souls. And Lord, nanais namin na patuloy rin kami, Lord, maging Jesus-like image, O God, the heart and the mind of Jesus, O God. To have a good heart and a righteous, lakad namin, Panginoon, ng righteousness. Lord, matutulog kami, Panginoon, na kapayapaan, Panginoon, at patuloy namin, Panginoon, na ninanais, Lord, na maging sa aming pagtulog, Lord. Makaniig ka namin, Panginoon, at muli naming maranasan, Panginoon, ang iyong presensya sa aming buhay. Lord, we give you, Lord, the highest praise and honor and glory, O God. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. And thank you, Lord, for the covering and shedding your holy blood unto us. We pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. 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 And amen. Thank you, Lord. At maraming salamat, Bebs. Maraming salamat sa bawat isa. God bless everyone. God I see you bless. on the next Bye-bye. Monday. Thank you po, Pastor God bless. Tess. God Amen. bless.